Hi, this is Longed Canada again, and for this vlog, no? Wow! Gusto kong gumawa ulit ng parang ito yung part 2 ng self-pip exam na experience ko na linag ko 6 days ago. So, hindi ko akalain, no, na umaabot siya ng 50,000 views. Wow, grabe. Overwhelmed ako doon. So, I feel na kailangan ko gumawa ng part 2 kasi gusto kong sagutin yung mga tanong na in detail at gusto kong i-share yung experiences ko talaga nung pagkuha ko ng self-pip exam at para makatulong din sa kababayan natin na gustong kumuha at makapasa sa self-pip exam. So gusto ko lang i-clarify, no, na hindi ako expert sa ganito. Wala akong license or kahit ano tungkol sa ganito na tungkol sa self-pip. Isa lang akong actually 10 months pa lang ako sa Canada, mag 1 year pa lang, and gusto ko lang talagang i-share yung mga experiences ko. Lahat ng sasabihin ko ay through my research and experiences sa pagkuha ng self-pip exam, at sana makatulong ito sa inyo. So, unahin natin, no, sa mga nagtanong sa akin sa Facebook, no, sa mga nag-comment, no. Yung mga karamihang tanong dito ay anong ginamit ko ng mga materials or reviewer. So, wala po akong ginamit na or ginastusan na materials. Lahat ng ni-research ko, lahat ng ginamit ko ay galing sa through social media app lang. Usually sa YouTube talaga, napakaraming site doon sa YouTube na pwede mong pagpraktisan. Halos parehas lang talaga. Masasabi kong 80% na parehas, no? Halimbawa sa listening skills, halos mapapractice mo yung listening skills mo dahil ang dami mong through YouTube pa lang na may halimbawa, no? May nag-usap ng mga news anchor, no? Kailangan pakinggan yung pinag-uusapan nila at lalabas, no? After that, lalabas yung question kung ano yung pinag-uusapan nila, kung anong importanteng details na kailangan mong sagutin. No? Doon pa lang, mapapractice mo lang yung listening skills mo, no? So, usually, YouTube talaga ako nagpa-practice. Ang dami mong pagpipilian sa YouTube. Maniwala ka sa akin. Search mo lang self-pip sa YouTube. Daming pwedeng pagpilian at pagpraktisan. Yun lang, no? Although, yung kung saan ako kumuha ng self-pip, which is yung Precise Solution ata sa Calgary. Hindi ako sponsor nito. Doon ako kumuha sa Calgary kasi parang I feel na mas secure ako doon. Kasi ang dami namang mas malapit na location sa area ko, pero research ko, no, halos ang ganda ng nila, ng ratings, tapos ang daming feedback na magaganda. So doon ako kumuha. Syempre nasa center siya ng Calgary, kaya medyo medyo confident ako na mas okay doon. Pero in general, no, okay naman doon, no. General na sa experience ko doon ay okay naman, no. Sabi ko nga 8 out of 10, no, yung experience ko doon. Kasi yung 2 na hindi perfect kasi hindi masyadong pleasant yung mga naka-assign doon. Pero in general, halos okay naman. So dito pala sa sa balik tayo, no. Ang daming nagko-comment talaga ng pahingin ng reviewer. Ano lang talaga, no? Research lang talaga sa YouTube. Doon pa lang dami mo nang makukuha. At by the way, sa Precise pala, pag-register mo pa lang, no? Pagbayad mo pa lang, I think yung binayad ko mga halos $300 ata, no, sa exam. Pagkuha mo pa lang, may free materials na sila na pwede mong pagpraktisan, no? Sa self-pip exam pala, no, syempre may reading, listening, writing, and speaking pala. So reading, listening, writing, and speaking, 4 yun. So yung 4 na yun, no, halos nandyan yung lahat sa sa materials, no, na
sa YouTube or sa kung saan man, no? Kung kukuha din kayo sa precise solution, no? Tulad ng pinagkuhanan ko, may free material sila nagbibigay na pwede mong papraktisan at nandun pa rin yon sa YouTube. Pero no, ito yung catch. Kasi pag di ka sanay, sa writing to pag di ka sanay sa keyboard, masasabi kong kailangan mo talagang pagpraktisan. Although medyo malaking oras na binibigay nila sa writing, no? Pero I strongly advise, no, na pagpraktisan mo pa rin yung pag mabagal ka sa keyboard. Practice mo kasi medyo hassle yan na nag-iisip ka tapos hinahanap pa yung mga key, no? Medyo mabagal ka pa. Kaya advice ko, mag-practice ka na sa keyboard. Kasi akala ko kasi writing, what if yung mga tao ay medyo may edad na at hindi sanay sa keyboard, akala ko bibigyan or may option na bigyan sila ng ballpen or papel. Wala pala. Although may papel din kami doon, ballpen, yung binigay sa amin ay para lang for parang mag-take down ka lang ng mga notes na kailangan mong tandaan, especially sa listening. Yun lang ibinigay sa amin. Pero sa exam talaga, sa writing, kailangan mong sagutan through keyboard talaga. Kasi may isang kababayan tayo doon na paglabas ko, sabi niya sa akin na saan daw ako nahirapan. Kasi daw nahirapan siya sa writing. Kasi hindi daw siya sanay sa keyboard. Kaya, yon sabi ko, kailangan mo talagang pagpraktisan Kasi pag katulad ka niya na hindi sanay sa keyboard, kailangan mo talagang i-practice pa lang habang may panahon ka, kung anong extra or spare time mo, practice ka. Para less hassle, no? Kung nung nasa isip mo, may tatype mo agad, hindi mo pa hahanapin ng naglalala ka pa ng oras, no? Para pagpraktisan lang or hanapin lang yung keyboard, no? Kasi mas mape-pressure ka pag ganun yung mangyayari. At isang bagay din pala, no? Kasi nung kumuha ko ng selfie, konti lang yung panahon ko, no, na para mag-review. So, grabe. Halos minaximize ko talaga lahat ng oras na meron ako. Kasi nagko-commute lang ako. Nagbabas ako. Habang nasa bus ako, habang nag-aantay ako sa bus, nagpa-practice ako ng posibleng lalabas sa exam. Kasi may idea ka na naman pag pinanood mo yung mga material sa YouTube at yung materials na binigay sa iyo ng pinagkuha mo ng exam, no? Yung materials na binigay sa iyo, may idea ka na kung anong mga possible na itatanong May idea ka na kung kung anong sequence ng mga tanungan, kung anong dating ng mga tanungan, may idea ka na Kaya pinagpraktisan ko yun, no? Kahit nag-aantay ako ng bus. Yung ginawa ko pala, ay nag-download din ako sa cellphone ko na app, no? Pag may Play Store ka sa Android at Apple Store sa iPhone, no, pwede mo search, no, IELTS or Self-Pip, no, lalabas doon, no, yung app. Pwede mo rin pagpraktisan doon. Halos parehas lang din yung dating ng nila ng format or halos parehas lang din yung format ng pagtatanong, no. Pwede mo talagang pagpraktisan halos ma-maximize mo talaga yung oras mo, no? Habang, ako, nag-aantay ako ng bus. Nagpa-practice ako habang nag-aantay ako ng bus noon. At habang nasa loob ng bus, nagpa-practice din ako habang naka-headset, no? Parang talagang wala akong sinayang na oras ng mga panahon na yon. Kaya ito yung tip ko talaga. Nag-download kayo ng app sa cellphone nyo. Type nyo lang, no? Sa Apple Store or Android Self-Pip or IELTS, no? Marami dong question, no, na pwede nyong papraktisan habang may spare extra time kayo para walang sayang na oras. Kasi ako nung kumuha ko ng exam, yung streamline kasi, no, halos hinahabol lang namin ng ng consultant. Kaya maliit lang yung span ng oras ko para sa pag-review. Kaya wala talaga akong sinayang na oras. Halos minaximize ko talaga lahat. At may tanong din dito, no, na ilan ba o magkano ba yung passing sa self-pip exam? So masasabi kong depende yon sa stream na or pathway na applyan mo, no? Kasi may iba
kailangan pumasa ng at least 8, at least 7, at least 6, no? At least 4, meron 4. So, depende yun, no? Kung anong stream na or pathway na ano mo, na pag-applyan mo, no? Pero mas higher the better, no? Yun sabi nila. Sakto naman, no? Mas higher the better. Yun yun. Sabi ko nga, no? Pag may mga panahon pa ako ng mga time na yon, siguro masasabi kong mas mataas yung makukuha kong score. Kasi syempre, imagine mo na 1 week, tapos may trabaho pa ako, hindi ako nag-off. Halos hours lang talaga yung review ko sa exam na yon. At ito din pala, no, bago ko makalimutan. Kasi pag ikaw yung taong katulad ko, no, na night person, na kasi nung time na yun nung kumuha ko exam, hindi ako nakatulog kasi may problema naman talaga ako sa pagtulog. Hindi ako nakatulog nung time na yun, no? Siguro pinipilit kong mag-relax, pero siguro yun talaga halong kaba, excitement, no? Mga uncertainty ng mga mangyayari, kasi first time ko rin mag-commute na ako lang galing dito, papuntang downtown, no? Kaya in-schedule ko is 1:30 kasi kahit anumang mangyari sa mga time na yon, at least malaki yung oras ko, no? Kasi dapat 4:30 or I think 45 minutes before sa exam mo, dapat nandun ka na. At dapat hindi ka malate. Otherwise, hindi ka na nila pagkukuhanan ng hindi ka nila tatanggapin doon. Kaya masasabi kong pag nagpa-schedule ka, no, magpa-schedule ka depende sa kung saan ka komportable. Kasi parang in-imagine ko na yun bago ko kuha ng exam. Sabi ko, what if hindi ako makatulog at medyo palagay natin, no, naligaw ako, at least malaki pa yung oras ko, no, 1:30 pa. Gumising ako noon, no, mga 8 o'clock. Schedule ko is 1:30. Nag-travel na ako alas 9 pa lang para sabi ko kung anong mangyari, no? Maligaw man ako or makaabot ako ng mas maaga, at least makakapag-breakfast pa ako, makakapag-lunch, makakapag-review pa ako. At least pag 1:30, malaki pa yung oras ko, no? At makakape ka pa, no? So, actually, hindi pa ako nakatulog nung time na yun talaga. Wala akong tulog, no? Talagang mahihirapan akong yun din pala, no? Mas mabuti talaga na matulog ka ng maaga kung kaya mo, na mahimbing yung tulog mo. Kasi sa experience ko, no, wala akong tulog. Doon ako natagalan talaga. Akala ko yung reading ay sisiw lang sa akin. Yun yung strength ko. Akala ko yun Pero since hindi nga ako nakatulog nung time na yon, grabe, halos sumasakit yung mata ko sa pagbasa ng mga words sa monitor. Halos hindi ko siya mabasa ng diretso, na hindi talaga nagsisink in sa utak ko, no. Ilang beses pa siyang dapat basahin para lang ma-sink in siya or makuha ko siya, no. Kasi yun siguro yung epekto ng walang tulog. At saka may oras kasi, yun nagko-combine na lahat. Kaya I advise na patulog kayo ng maaga kung kaya nyo, at magpahinga talaga. Huwag mag-overthink, no? Kasi pagdating mo sa exam, wow, mas struggle ka talaga katulad ko. So, yun lang, no? Kailangan mo talagang matulog ng maaga. At dun pala sa area, no, sa pinagkuhanan ko dun sa downtown sa Calgary Tower sa Precise Solution, pagkuha mo pa lang ng pag-register mo pa lang, no, register mo pa lang, nakabayad ka na, no, bibigyan ka ng materials, bibigyan ka rin ng map, mag-i-email sila sa iyo ng mga details, kung anong lahat ng details ng ng exam mo, yung time, yung location. Yung location, bibigyan ka rin ng map, no. Ang dali lang yung map na binigay nila ay napakadali lang intindihin, at hindi ka na mawawala doon. Gusto ko lang sabihin, no, na
Pag may idea ka na nakukuha ng exam dito sa Canada, pag may oras ka pa, pag may idea ka na nakukuha ka ng exam dito sa Canada, self-pip man yan or IELTS, no, masasabi ko nga kumuha ka na ng, or mag-review ka na ng mas maaga kasi mas marami yung oras mo na mag-review, mas siguradong tataas yung score mo eh. Mag-review ka na habang may oras pa or mag-review ka na ng mas maaga. Mas maaga is much better eh kasi mas lalong mahasa ka eh sa English proficiency skills mo at siguradong tataas yung score mo, mas mataas yung makuha mong score kasi na-realize ko eh na katulad ko pag foreign worker ka at may plano kang mag-PR dito sa Canada at alam mo nakukuha ka ng self-pip or IELTS, kumuha ka na ng mas maaga or mag-review ka na ng mas maaga pa lang para at least no well prepared ka sa pagkuha ng exam at mas mataas yung makukuha mong exam. Yun yung talagang natutunan ko at talagang sabi ko sana no nireview ko siya ng mas maaga kasi kung ginawa ko yon baka siguro mas mataas yung score na nakuha ko. Kaya strongly advise sa mga baguhan dyan na may idea na gustong kumuha ng self-pip exam or IELTS, mag-review na kayo ng mas maaga para mas mataas yung score na makuha nyo. Well prepared kayo at confident kayo. At gusto ko lang idagdag no, sa speaking pala. Kasi pag baguhan ka sa Canada, medyo patulad ko no, hindi ko masasabing magaling ako no, magsalita agad ng English no. Kasi baguhan pa lang tayo. Little by little no, pinapractice natin everyday yung English speaking skills natin. Kaya masasabi kong advice ko sa makukuha ng exam or sa mga baguhan ng sa Canada. Practice nyo na yung speaking skills nyo, no, especially sa mga lokal talaga, yung mga dito talaga lumaki sa Canada, no. Makipag-usap na kayo, no, practice nyo na, no, makipag-communicate na kayo sa kanila. Kasi para ma-develop na rin yung English speaking skills nyo. At magagamit nyo yun sa self-pip exam. Pag nakuha mo na yung format ng pagtatanong, yung dating ng pagtatanong sa self-pip exam, pag natutunan mo na, pwede mo nang i-practice eh. Pwede ka nang gumawa ng situational question sa utak mo na pwede mo ring sagutin, no, na verbally talaga para ma-practice mo yung speaking mo. Naalala ko nga no, nung nag-aantay ako ng bus, may dumaan ng mga grupo ng mga kalalakihan na medyo tumingin sila sa akin, no. Nagtaka sila kung bakit nagsasalita ako, no, na may kinakausap na wala namang headset. So wala lang ako, no. Nahayaan ko lang sila, no, kasi para sa akin naman bahala kayo dyan, nagpa-practice ako ng English skills ko, kailangan ko tong ipasa. Kaya yon, no, kahit sa pinapractice ko kasi nakuha ko na yung kung ano i-question, yung mga possible question kaya mo nang gawan, no, ng situational question sa utak mo, kaya mo nang gawan kasi alam mo na kung ano yung format ng pagtatanong ano yung dating ng mga tanungan sa sa exam Kaya pwede mo nang i-practice, no, sa utak mo kung paano ka gumawa ng question, sagutin mo verbally, no, as in nagsasalita ka talaga para may practice mo yung English communication skills mo or English speaking skills mo, no. Kasi sa exam meron ka ng headset no, doon nila dapat clear yung pagsasalita mo, hindi ka nabubulol, no. Kasi doon din kumukuha ng mga points kung nabubulol ka sa English mo, syempre hindi maintindihan, no. Kasi may speaker ka, hindi maintindihan ng sino man yung nag-check o nag-evaluate, bababa yung score mo. Kaya mas mabuti na i-practice mo na talaga verbally talaga
no? Yung English speaking skills mo. So sa listening, no, advice ko lang sa listening. Pag sa listening, halimbawa, no, naalala ko nung pagising ko pa lang, ino-open ko agad yung, kasi mahilig ako sa news. Ino-open ko agad yung YouTube ko, sa cellphone man or sa TV man, na pinapakinggan ko agad yung news, no? Hindi Tagalog news, hindi sa Pilipinas, news dito sa Canada or sa any English, no, na mga news, pinapakinggan ko at iniintindi ko talaga, no, kung anong laman ng sinasabi nila. Kasi yun yung way ko na kailangan ko i-maximize habang pagising ko pa lang, ino-on ko agad, no. Iniintindi ko talaga kung anong laman ng news at anong sinasabi ng mga news anchor para ma-practice ko yung English listening skills ko. Kaya yun yung way ko. Kahit nasa bus, suot ako headset, no? Upo ka lang, tapos wala lang, pikit ako as much as I can, no? Iniintindi ko kung ano ang talagang sinasabi nila, no? Kung gaano mang katagal yan, no? Habang makarating ako sa trabaho. Kaya yun yung mga way ko na pre-practice ko yung English ko at min-maximize ko yung oras ko, no. Kaya yun, kung katulad ko kayo na konti lang yung oras sa paggawa ng exam, yun yung advice ko para ma-maximize nyo yung oras nyo. So sana nakatulong na naman ako sa inyo at sana nasagot ko yung mga tanong nyo when it comes sa self-pip exam sa Canada or IELTS man yan. So, salamat sa lahat ng mga sumusuporta, no? And, grabe, na-overwhelmed talaga ako sa nag-view ng aking vlog. So, thank you sa lahat. Salamat sa patuloy na sumusuporta. This is Longo in Canada again. Thank you. God bless and good night. Hi, Longo in Canada here. Please like, share, and follow po sa ating page. Salamat.